Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Alam nyo kasi yung mga nangyayari ngayon about sa akin, ano po yun? Parang ang kagustuhan no nila kasi is masira ako kay Banat Bay. Kasi nga yung mga yan napakatagal na pong nagpapapansin kay Banat Bay ng mga yan. Kaso nga lang nung hindi sila napansin ay nagsibaliktaran. Wala tayong magagawa desisyon nyo yan Gusto nyo sa pera-pera wala dito kasi sa community namin walang bigayan na ganyan dito Wala kasing bigayan na ganyan dito sa amin, no. Walang monthly allowance po dito. Kaya ang pinakakita lang ho kasi namin dito yung yung palipad. Palipad tapos yung sahod sa YouTube, yun lang po. Kaso po kayo, hindi po kasi kayo kontento sa ganon. Oo. Tingnan nyo na paghahalataan na kayo. Okay, simula na tayo mga ka-DDS. Eto, Baste Duterte, grabe talaga. Grabe. Alam mo yung tipong talagang yung tipong magbabaw ka talaga sa kanya. Malat na naging po siya. Naging mala Tatay Digong po. Biruin nyo sandamakmak po yung issue na ibinabato po kay Baste Duterte. No? Sandamakmak yung issue na binabato sa kanila ng mga Duterte. Kay Tatay Digong, kay BP Sara, no? Na kesyo ganito, kesyo ganyan, lalo na kay Pulong. Kay Pulong nga, yung 51 billion. Yung BP Sara, yung controversial fund. No? Pero, tignan nyo, hindi po nagpatinag si Baste Duterte. Hindi po natinag na mga paninira ng mga pulahan at dilawan. At hanggang ngayon ay tumayo pa rin po talaga siya bilang isang mayor sa kanyang lugar sa Davao. At talagang kahanga-hanga po itong Kahanga-hanga po itong tawag dito yung talagang ginawa ni Baste Duterte. Alam nyo, may Bisaya, sa salitang Dabawenyo po ito, no? Yung sinabi ni Basti dito. Siyempre yung mga Bisaya, yung mga tiga Davao po makakaintindi. So ako naman, naitanong ko na po ito sa aking kay Mami Rena Baher kasi tiga Davao po yan. Saka si Papa Shaolin Pisanter TV. So naitanong ko, sabi ko na ganito nga yung sinabi niya. Yung iba naman naiintindihan ko, yung iba hindi. No? So ito panoorin natin. Alam mo yung iba po diyan makaka-relate po diyan kasi alam ko naman na kung mga tiga saan po kayo, no? Iiyak na naman sila. Iiyak na yan. Iiyak. Kung tayo nagyel no? Sikat na sikat si Che Guevara ngayon. Grabe. Wait lang ayusin ko lang yung hairdo ko. Parang si parang si Pastor Apollo Kibuloy. Oo, ang dami kong binubuhay ng mga bulok na channel. Yung tipong walang-wala na. Yung tipong na lang, yung tipong yung mga viewers, yung mga iilang viewers niya na lang naniniwala sa kanya. Kita na nabubuhay. Oo. Puta ilang yan. Pero pa doon yung 40 plus ba subscriber nun? Ang tagal ng basura content nun Ang tagal ng lugmok yung channel. Puta lang, binubuhay ni Che Guevara ngayon. Nagtutulog-tulog sila Hindi nyo pa ako kaya, kaibigan. Kakain pa kayo ng isang sakong paminta, 3 sakong asin at 1 sakong bechin. Bago nyo ako kayanin, kaibigan,
Maubos muna ang libag mo sa katawan, kaibigan. Bago ka manalo kay Jay Guevara, kaibigan. Ay, naku po. Sabi niya, meron pa nagsabi, dapat isumbong nyo kay Banat Bay yan. Para hindi na sumorta ni Banat Bay yan. Pilit to nilang dinadamay si Banat Bay, no? Wala naman siya doon sa topic. Banat Bay nung Banat Bay. Tsaka nagtataka ako, bakit parang takot na takot kayo? Ba't takot na takot kayo sa akin? Ha? Ba't parang ilag na ilag kayo na makilala ko ng buong community ng Duterte? Bakit ganon? Akala ko ba malakas ang community nyo? Okay, play na natin to. Nila, may balik yun ang bugas. Na ay mga tao na namalik ang bugas. It's not because wala na to gibuhat atong trabaho, but there are... Mamere na ba rin pa kay chat nga sa akin yung mga sinabi dito sa messenger. Wala pa tayo border. Suyo, sa love you. Okay naman. I think today I just released kung unsa ka mahal ang Sambo dere, I think we're extraordinarily high compared sa mga ubang lugar. So, everything is okay. Supply is scarce. Ang problema, ang kanang Sambo, dali na kayo na itago, mapalit sila sa gawa, so asal na nila kwaon, masuksok, masuod nila dito. So, anay. Problema ta din ha. Papa-translate mo nga pa yung iba. Davao man eh. No? Pag kana ganun istorya ka, hardline yun talaga. Dili yun ta mo sugot, anak. Dili yun ta mo allow. Balik-balik naman eh siya. Nabulo ko, sumol na kayo na paminawon. Balik-balik naman eh. No. Dili ta mo allow. May mga bata, inosente, mga teenager, o mga pamilya, masudlan anang butanga, mga guba ang utok, madaot. Alam nyo, ito nga, nung nakaraan pa to ni... Hindi ko lang tukoy kung sa interview ba ni Banat Bay na sinabi ni Basti Duterte na winawarningan niya yung mga drug lord or pusher dyan sa Davao na hanggat hindi ko pa kayo tinatrabaho ay umalis na kayo dito sa lugar namin. Kasi talagang pasensyahan nga po daw. Hindi ko lang po alam kung kay Banat Bay po ba yun kay Banat Bay na live or interview kung napanood, no. Alam nyo dito kasi yung pinaka rito ng video na to ay nagsasagawa po itong si Basti Duterte ng drug war. War on drug pala, sorry. War on drug sa Davao. No, war on drug sa Davao. Dito kayo bibilib kay Duterte, kay Basti, no? Alam niyo kung bakit? Andiyan si Banat Bay? Last dyan. Naku, Banat Bay, selos na naman yung mga yun. Sumilip ka na naman eh. O nga, yan na nga. May mani daw sa Davao. Masarap kaya mani doon. Wiset! Nako, nakasilip na naman dito si Banat Bay. Paktay na naman. No? Alam nyo, kaya nga sobrang bilib ako dito kasi nga, biruin nyo kina-question si Tatay Digong sa naging drug on war nung panahon niya bilang presidente. Diba? Kina-question itong itong mga Duterte na yung human right niya daw, human right, lumabag sa human rights. Kesyo ganyan, no? At may video pa nga tayong papanoorin na sinabi yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero dito nyo makikitaan, no? Dito nyo makikitaan si Basti Duterte ng tapang at pagmamahal sa lugar niya, sa Davao, sa kanyang nasasakupan sa Davao. Nasa kabila ng lahat ng pangbabatikos sa kanila about dyan sa war on drugs na yan, ay andito pa rin siya, no? Nagtapang talaga siya or talagang Pinay na yan na naman. Huwag mong pansinin.
Huwag mong pansinin yung lola na may gusto sa'yo. Kulang lang yun sa pagmamahal ng asawa. Visit ka? Kulang lang magmamahal ng asawa. Visit? Oy, baka i-demanda ka nun. Yari ka. Oh, disclaimer ha. Hindi po ako nagsalita noon, si Banat Bay. Binasa ko lang po. Naku po. Naku po, ha? Naku po. Binasa ko lang po yun, ha? Wala po akong giatay. Sabi ni Noli giatay. Ha, binasa ko lang po yun. Wala po ako kasalanan. Ako, may 1.5 agad tayo. Sabi ko sa'yo, direkta mo na sa Gcash eh. Ay, maraming salamat ha. Thank you. Ayan ang kinakainggit ng mga yan. Bukod sa pinopromote ako ni Banat Bay, bukod sa sinusuportahan ako sa pagla-live ko, at lahat ng mga supporters niya nandito ngayon sa aking live. Hindi naman lahat, syempre no, yung iba may mga ayaw din sa akin. Sobrang nasasapawan ko daw sa kagwapuhan si Banat Bay, charot. No, yung suporta ng mga ganyan, kaya ewan ko ba, pero wag na natin pansinin yun. 19 kopong-kopong pa yung issue na yun eh. Yung ulitin natin na balik tayo doon sa topic, no? Nawala tuloy ako. Balik tayo doon sa topic na dito nyo masusukat kung gaano katapang itong mga Duterte. Kung gaano yung, ito yung kailangan natin dito sa bansa. Ito yung mga ganito. Ayan pa na. Ayan na naman. Hindi pa ako natatapos dito eh. Paano ako matatapos dito magsalita? Oh, suportahan natin ang lahat ng DDS vlogger na hindi nag-unitae. Na hindi nag-unitae at hindi na bayaran. Inyo lang nakaasa. Sa inyo lang nakaasa. Ano lang yan? Yari na naman ako nito. Banat Bay, kinukonsinti si Jay Guevara. Paktay, thumbnail ka na naman. Andun na naman nakabalandra yung mga pagmumukha natin, Banat Bay. Pero in fairness, tulong na lang natin sa kanila yun, no? Tol, no? Tulong na lang natin. With a condolence. Issue na naman yan. Na-scam ko na naman si Banat Bay. Inggit pikit na sila. Visit na yan. Okay. Simula. Wala na ba? Tapos na? Okay. Hindi tuloy ako matapos-tapos dito eh. Hindi tuloy ako makapag-focus sa content ko eh. Oo, mukha kasi akong pera. Yan, ulitin ko. Ito yung mga kailangan natin dito sa ating bansa. Biruin niya, saan ka makakita? Kine-question sila ng human rights. Pero yung ginawa ulit ni Basti Duterte sa Davao is drag on war na naman. Para mawala yung mga siraulo kasi ano daw eh, may mga pumapasok, may mga patuloy pa rin po daw na talagang lumalabag sa batas diyan sa Davao. So hindi ko lang alam kung saan na-interview yun, hindi ko na mahanap na sinabi ni Basti Duterte na hanggat maaari pagbibigyan ko pa rin kayo ng time para umalis dito sa lugar namin para itigil nyo yung kagaguhan na pinaggagawa nyo rito sa Davao. Alam nyo, hindi ako magtataka balang araw. Ito mga kadides, tandaan nyo to ha. Tandaan nyo to. Pag hindi nyo to tinandaan, gigil na naman ako ha. Tandaan nyo to. Pinakot. No? Na etong si Basti, pustahan tayo. Magiging presidente to ng Pilipinas balang araw. Totoo yan. Tagaan nyo yan sa bato. Totoo yan, promise. Magiging presidente to ng Pilipinas balang araw. Ito yung kailangan natin. Ganitong mga mindset, ganitong mga katatapang
no, yung kailangan ng bansa natin. Totoo naman yung sinabi ni Tatay Digong dati, no, na ang Pilipino kapag hindi mo nasampulan or hindi mo talaga pinakitahan na maaari silang mamatay para itigil nila yung ginagawa nilang kagaguhan dito sa Pilipinas, hindi yan magtitino. Tatandaan niyo ba yung sinabi ni Tatay Digong na yun? Hindi ko sinasabi na yun talaga yung pagkakasabi ni Tatay Digong, ha? Pero sinabi niya yan. Hoy, shoutout sa 900 viewers natin. Naku po. Dami na namang iiyak nito. Ang na. Ang dami na nating nagbo-vlog kay Jay. Ba't ganon? Ba't ganon? Ilan na tayo? Halos 10 vlogger na tayo. Na nagtutulong-tulungan natin si Jay. Ba't ganon? Ang dami pa rin nanonood. Patay na naman. Ang dami na naman liyak nito. Patay na naman tayo dyan. Eh, umabot pa ng 2K. Patay na naman tayo. Iyak na naman si Maring Janet dito. Oy, Maring Janet, malapit na, ha? Malapit na, Maring Janet. Alam ko ang kulay ng bulbul mo. Kulay pink. Ayan o, yung ilaw ko, ayan o. Kaya naglagay ako ng kulay pink dyan. Kasi kapag ilalagay ko kasi yung picture dyan ni Maring Janet. Nakalagay dito sa taas o, tsukaran. Papalaminate ko. Tsukaran, tsukaran. Hindi mong nakaganyan siya o. Tsukaran, tsukaran. Oh, yan ba yung sinasabi nyo na walang hindi solid ang suportahan dito sa Duterte community? Tingnan nyo, oh. Isa pa lang. Hindi pa ako tapos sa isang topic ko. Kawawa ng mga nilalang na to. Okay, tuloy natin. Uy, nawala naman. Unya, I hereby declare a campaign that this city is at war against drugs. Buot pasabot ana, pasensyahay ta. Yan na. Tagaan ta mo oras, Yan. hawa mo dire. Binigyan ko kayo ng oras. Baligya mo droga, Baligya, benta. selling drugs sa mga bata, sa mga breadwinner sa pamilya, bisag kinsa pa diha, hawa na karon. Kaya napulaan nami, di mi gusto ingon ana dire. Ang ina, yari kayo dyan. Yari sila dito talaga, oo. Kaya ang dami ng, alam nyo ba, eto may isa akong kaibigan, nag-video siya sa mismong kalye, sa Davao. Walang niya, pati basurahan, wala akong makita. Excuse me. Pati basurahan, wala po akong makita. Hindi totoo, promise, yung kalsada sa Davao, ang linis. O sabihin nyo hindi, sino yung mga tiga Davao dyan? Excuse me. Sino yung mga tiga Davao dyan, ha? Sino yung mga tiga Davao dyan? Grabe, no? Ultimong kalsada, wala kang makitang dumi. Ganyan ka ano ang mga Duterte sa kanilang lugar. Oo nga, no? Di nagtataka din ako, no? Si Nino, si Mangga, si Smigol, sino pa ba? Si Maring Jaret, si Libag, yun, si Chucky Toits. O nga, no? Nakakapagtaka. Kaya pala kakamping ang tawag nila sa community nila. Okay. Okay, gets ko na. Kaya pala mahilig sa pink. Oo nga, no? Ba't kaya puro mga juding yung member ng Tansu Vlogger? Kaya pala minsan nung pumunta kami ng ay DJ, eto si DJ, alam niya yan. Kaya pala,
Ano sabi? Aha, kaya pala kasi weak ang amo kaya puro weak ang mga vloggers. Boom! Hindi mo napansin ang papangit nila. Wisit? Hindi, tsaka ito pansinin nyo maigi. Yan din ang pinagtataka ko eh. Bakit lahat ng mga vlogger doon may pitik eh? Alam mo yun? Nico David, Michael, shoutout! Kasi, ng mga sikat na vlogger itong mga nagpupuntahan sa live ko, oh. O yan, si Nico David. Ano yan? BBM yan. Duterte ako. Ba't hindi kami nagbabanatan? Hindi, iba naman si ano eh. Oo, binanatan ko yon si MG. Wala yon tol. Ako bahala doon, ha? Ako bahala doon kay MG. Huwag mo nang pagpapansinin yun. Paubaya mo na sa akin yung pagtitripan ko lang. Ano mga sikat na vlogger nagpupunta sa akin, no? Banat Bay. Nico David, putik na yan. Asan na naman ka? Ingit na naman kayo. Buster, putik na yan. Puta na mga sikat yan. Si Nico David, 500k subscriber na tayo. Magwa 1 million na si Banat Bay. Lalo na sa Facebook si Nico David, napakalakas niyan. Si Sir Buster pa. Wala pa diyan si alam mo ba to? Si Bro Edgar. Bro Edgar, kung nanonood ka man, comment ka nga. Kilala niyo si alam mo ba to? Yung pinsan ni Kaalaman. Nagpupunta ka nung nakaraan diyan sa live natin. Yung pinsan ni Kaalaman tsaka ni JP Amazing Story. DDS din yun. Solid yun. Asan na ba ako? Yun, sa Davao. Alam nyo, no? Kahit na saan sulok, kahit saan ka lumingon sa Davao, napakalinis. Yung mga sa atin dito, siksikan yung mga kotse sa mga daanan, doon wala kang makikita. Ganun dapat. Ganon dapat ang mangyari dito sa buong Pilipinas. Katulad ng sa Davao. Sobrang sobrang linis, sobrang disiplinado ng mga tao. Hindi katulad yung mga pangino mo. Hindi katulad ng mga tanso vlogger na to. Okay, dito na tayo mapunta. Usapang human rights pa rin to. Ito alam ko matagal na ho ito. Hindi naman totaling matagal na itong video ni Bongbong Marcos about human rights. Pero may isa lang po akong katanungan dito, no, na bakit niya po ito nasabi kay Tatay Digong? Samantalang po kung ibabase po natin yung mga namatay nung panahon ni Ferdinand Marcos at nung namatay at yung mga namatay sa panahon ni Tatay Duterte, mas dihamak po na mas marami po ang mga namatay sa panahon ng tatay niya. So ano po ito? Ano po ba ito? Pati po ba yung tatay niya binanatan niya rito?